Nakakita na ba kayo na napakaraming superworm? Sa mga hindi nakakaalam, ito nga pala yung pinapakain sa mga monster fish. Ngayong araw din pala ay magbe-breed na tayo ng panibagong strain na beta. Hindi rin pala gaano nagkasundo si Ginny Lynn at si Bad Boy. So paano guys? Tara! Kaya naman isang umaga, maaga nga pala ako gumising para makita si Ginny Lynn. Nag-drop tube na nga pala yung alaga kong isda. Senyalis na nga pala yun anytime na pwede na siya mangitlog. Halos isang araw ko na nga pala silang pinagsama sa iisang aquarium. Siguro naman nagkapalagayan na sila ng loob. Kaya naman siguro pwede ko nang tanggalin tong harang. Medyo kinakabahan lang ako habang ginagawa ko to. Ang kaso lang si Bad Boy biglang nagpasikat. Nagpapa-impress nga pala siya kay Ginny Lynn. Ang kaso lang guys, si Ginny Lynn may ugali din. Pihikan nga pala siya pagdating sa mga lalaki. Ang gusto niya daw kasi makatuluyan ay dilis. Char. Mga ilang araw pa siguro bago sila maging komportable sa isa't isa. Mapunta naman tayo dito sa iba kong alagang isda. Ngayon nga pala ay magpaparasuli ako ng babae at lalaking beta. Una, nilagay ko nga pala yung lalaking beta sa isang malaking lalagyan. Sunod naman ay babaeng beta. Kung mapapansin nyo, hindi ko nga pala siya inalis sa lalagyan. Sunod naman ay kumuha ako ng plastic. Mas maganda nga pala clear yung plastic na gagamitin natin para makita natin yung mga itlog. Kailangan din pala natin ng scotch tape. Ang purpose nga pala nito ay dito magbabubble nest yung lalaki. Sa loob ng isang araw, liligawan nga pala ng lalaki yung babaeng beta. Kapag marami ng bula dun sa plastic, pwede nyo nang pagsamahin yung babae at lalaki. Pagkatapos ng isang araw, may makikita kayong mga puti-puti dun sa bula. Ibig sabihin ng tagumpay ang ating pagbe-breed. Pagkatapos mangitlog ng babae, pwede nyo na siyang tanggalin. Ang matitira lang yung lalaking beta para bantayan yung kanyang mga anak. Ginawan ko pala ulito ng video kasi napakarami nagtatanong sa akin kung paano daw mag-breed ng beta. Sana guys, kahit paano may natutunan kayo kay Kuya Boy Macho Nurin. Ngayong araw din pala ay walong araw na nga pala yung mga brinid kong beta. Mamimigay nga pala ako nito sa mga followers ko kapag malaki na sila. Kailangan ko nga pala pumunta kay Laboy Ubo. Ang kaso lang guys, bigla akong inabot ng malas. Naubusan kasi ng gasolina si ito. Mapapakamot ka na lang talaga sa hindi Makati. Mabuti na lang dito sa may barangay Gulod may malapit na gasolinahan. Eksakto naman may 100 pesos pa ako sa bulsa. Minsan naiisip ko dapat nagbike na lang pala ako. Hindi na rin kasi biro ang presyo ng gasolina. Nandito na nga pala ako kay Laboy Ubo. Ang kaso lang may pupuntahan daw silang importanteng mahalaga. Malapit lang naman daw ang pupuntahan kaya pinasama ako. Sa akin nga pala umangkas si Boy Noo. Dito nga pala kami pupunta sa Gulod Elementary School. Birthday kasi ng pamangkin ni Kuya Dugs na si Chloe. Syempre guys, pagdating sa pagkain, papahuli ba tayo dyan? Hindi ko napansin, Jollibee pala yung dala namin pagkain. Hindi pa man ako nagtatagal dito, pinapauwi na ako ni Boy Ubo. Pagkatapos nga palang kantahan si Chloe, ipapamigay na namin tong Jollibee. Nakakatuwa lang kasi enjoy na enjoy ang mga bata. Syempre, tumulong na rin ako para mabilis. Una ko nga palang binigyan yung may birthday. Maligayang kaarawan nga pala kay Chloe. Big shoutout nga pala sa napaka-cute ng mga batang to. May binigay din pala mga pencils yung ate ni Kuya Dugs. Ang kulay blue nga ay panlalaki. Ang sa babae naman ay kulay pink. Habang nandito nga pala kami sa may loob ng classroom, naisip ko na lang napakabilis ng panahon. Dati rin kasi guys, kahit paano naging estudyante kami, ang payo ko sa kanila mag-aaral sila mabuti at wag silang lalayo. Paglabas namin parang galit pa si Boy Ubo. Plastic na lang daw kasi natira sa loob ng kahon. Ang sabi ko sa kanya, ipaubayan niya na lang yung pagkain sa mga bata. Ang kaso lang guys, parang masama ang loob ni Boy Ubo. Nandito na nga pala kami sa bahay nila Kuya Dugs. Nagpasama nga pala ako kay Boy Ubo. Bibili kasi ako ng pagkain para sa isda. Maraming salamat nga pala kay Kuya Ace. Pinayagan niya kasi tayo makita yung mga alaga niyang uod o mas kilala sa tawag na superworm. Grabe guys, napakadami. Ito nga pala yung pinapakain sa mga monster fish para mabilis lumaki. Safe daw tong kainin para sa mga isda. Vegetarian nga daw pala tong mga superworm. Ang kinakain kasi nila ay gulay at mga prutas. Ang mga superworm na to ay parang paru-paro. Pagkatapos daw kasi ng mga ilang linggo ay magiging pupa sila. Pagkatapos naman daw ng pagka-pupa nila, ito yung magiging itsura nila. Nakalimutan ko nga pala yung tawag kapag nag-iiba na sila ng anyo. Pero parang may kahawig sila sa mga ipis. Pagkatapos naman daw ng mga ilang linggo, ganito na magiging anak nila. Hihintayin lang silang lumaki at pwede na silang ibenta. Ang piso nga pala dito ay 4 na piraso. Bumili na nga pala ako para sa aking mga Oscar fish. Halagang 20 pesos ko. Grabe, napakadami na. Sa mga gustong bumili, hanapin nyo lang si Kuya Ace. Katabi lang to ng bahay nila Boy Ubo. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!